Magandang araw mga kaibon, mga kalapatid. Yun, welcome back ulit sa channel natin. So, kung hindi ka pa naka-follow at subscribe sa ating mga social media accounts, no, mag-follow at mag-subscribe ka na para naman makasali ka sa mga pinamimigay nating ibon dito sa ating aviary. So yun mga kaibon, mga kalapatids, ang topic natin para ngayong araw na to, no, paano ba mag-prepare ng mga alaga nating ibon sa breeding. So may mga pagpaparisin tayong mga bagong ibon dito, no, sa aviary natin. Tapos ipe-prepare natin sila, no, para sa ano, pag-breed nila, para ma-breed natin sila, no. May mga bago tayong pagpaparisin dito sa ano natin, aviary natin. Yun, tara, papakita ko sa inyo. So mga kaibon, ito yung mga sinasabi ko sa inyong pagpaparisin natin, no, kasi hindi pa sila pinagsama ko na sila dito pero hindi pa sila banded. So ito yung binigay sa atin ni Sir Melchor Advincula, yung Par Blue Opaline, no. So ay mag-focus. Etong Par Blue Opaline, yan, Par Blue Opaline, possible split ino, tsaka yung green split opa, split ino, split Par Blue natin. Parehong galing kay Sir Melchor Advincula to, no, itong dalawang ibon na to. So parehong matured na to. Etong kak natin proven. Ito dati yung kapares ng ano natin, ng Lutino hen natin. So pinaghiwalay na natin sila. Ngayon ipapares natin siya dito sa Par Blue Opaline na possible hen, no. Pero sabi sa ni Sir Melchor, hen na daw talaga to, kasi ano, nakikita niya ng ano to, dumidipad dun sa ano niya, sa aviary niya. So malamang na raw sa hen to. Kaya etong proven kak natin, papares natin dyan, no. Kukunin lang natin sila. Tapos etong isa naman, etong green opa natin, split ino, tsaka itong Lutino hen naman natin, yung kapares nung green opa split ino natin na ano, ay green split opa split ino split Par Blue natin yung kanina. Ito yung kapares niya, no. Ito yung kumatay ng mga inakay, no? Kaya ano, yun, binaklas na natin. Ito na yung papares sa kanya para magkaroon tayo ng mga sex link mutation na Lutino kung makapagpalabas tayo, no. So ang unang gagawin natin, kukunin natin sila tapos paliliguan natin sila. Yun, ang unang preparation sa pag-breed, kailangan i-condition yung mga ibon. Pag kino-condition yung mga ibon, syempre pag pinagpapares natin yung mga yan, kailangan paliguan muna natin sila para matanggal naman yung stress nila. Tapos yun, mag-band sila agad at maging ready sila sa ano, sa breeding, no. Tara, kunin natin mga ibon natin. So ito na yung unang pares natin, yung sinasabi ko sa inyo, green split opa, split ino, split Par Blue, no. Proven kak, tsaka tong Par Blue Opaline, no, na possible hen, possible split ino, na parehong galing kay Sir Melchor Advincula. So yun, maraming salamat kay Sir Melchor Advincula, shoutout sa sir, no. At nabigyan mo tayo ng ano, ng napakagandang piyesa dito sa ibunan natin, yon. So paliligo natin tong dalawa, tsaka natin sila ibibilad sa araw. Kailangan kapag pinaliguan, kailangan maaga, no, mga 8 or 9 PM, ay 9 AM para ano, hindi masyadong mainit yung araw, para maibilad natin sila na maayos, no. Kasi kung masyadong mainit yung araw, tanghaling tapat, baka mamatay yung mga ibon natin. So kailangan hindi masyadong mainit, no. Kailangan sa umaga. So yun, tara, paliguan natin yung mga ibon natin. So yun, kaya paliguan lang natin itong mga ibon natin, no. Yan, kaya na natin silang mabasa ng tuluyan, yung basang basa talaga. Ayun, gusto maligo, oh. Para mawala naman yung stress ng mga ibon natin. At yun, maging ready sila sa ano, no, pag-breed. Tapos mag-band sila agad. Yan, makabasa lang natin yung mga ibon natin. Pag nagpapaligo, kailangan yung basang-basa talaga para ano,
Gusto ng green, no? Binubuka pa yung pakpak niya, no? So yun, pwede na siguro yan. Basang-basa na sila. So eto na yung mga ibon natin. Binalid na natin sila sa araw. Siguro mga 20 to 30 minutes bibilad natin sila sa araw, no? Tapos tignan natin mamaya kung magbaban sila. Tapos hihiwalay natin sila ng kulungan, yung silang dalawa lang, para madali silang magban. Yun. So iwan muna natin yung mga ibon natin. Tapos kunin natin yung pangalawang, pagpaparisin natin, paliliguan din natin sila katulad nito, no? Tapos ibibilad din natin sa araw. Tara, kunin natin yung pangalawang pair natin. So eto na yung pangalawang pagpaparisin natin, mga kaibon. Yung green opa, split ino natin, tsaka yung Lutino hen natin. So parehong proven to. Parehong matured na kasi proven na, no? Yun, siguro mas madali itong magbaban, no? Mas madali itong magpapares. Kaya tara, paliguan na natin tong ibon natin para sa ganon pag nagban sila agad, may breed natin agad, no? Syempre i-condition muna natin. Ihiwalay natin siguro ng mga 1 week, no? I-condition natin yung katawan nila para maging ready talaga sila sa breeding. Yun. So ayan, pinapaliguan na natin yung mga ibon natin, no? Kailangan basang-basa para mas maganda. Para mag-band sila agad. Mas mabilis kasi mag-band yung mga ibon kapag pinapaliguan. Yun. Mas maganda nga kung kung wash out yung ipapaligo natin sa kanila, no? I-sprayan natin ng wash out. Mas maganda yun kasi magiging magkaamoy sila. Wala tayong wash out, no? Hindi tayo nakabili. Kaya okay lang naman kahit tubig lang, no? Basta makaligo sila, tsaka basang-basa sila. Gusto rin nung kak natin, no? Yung green, no? Binubuka pa niya yung pakpak niya, no? Gusto talaga maligo, yun, no? Yun. Yan, basahin pa natin ng konti pa. Hindi pa sila masyadong basa, kailangan basang-basa. So yun, pwede na siguro yan. Tara, bilad na natin sa araw. So yun, ito na yung mga ibon natin. Nilagyan natin ng harang sa gitna kasi hindi pwede magkita yung mga yan. Dahil nga magkapares yung dalawa dyan dati, no? Itong green split opa, split ino na to, split fire blue, at saka itong Lutino hen na to, dati magkapares yan. So hindi natin sila pwedeng hindi sila pwedeng magkita. Kailangan may harang sa gitna para hindi nila makita yung isa't isa. Magban agad sila doon sa mga kapares na binigay natin sa kanila. So after 30 minutes siguro, balikan natin yung mga ibon natin. Magiging tuyo na yung mga yan. Tapos hihiwalay natin sila ng kulungan para madali silang magband, no? Madali silang magpares. So yun, tara. Bigyan muna natin sila ng private na oras, no? Para sa nila. Tara, balikan natin sila after 30 minutes. A few moments later. So yun, mga kaibon, mukhang pwede na tong mga ibon natin, no? Tuyo na sila. Kaya yun, kunin na natin, tapos lagyan na natin sa pairing cage natin, sa mga niready natin cage, no? Yung sila lang, para wala silang ibang nakikitang ibon. Unahin na natin tong isa, itong unang pinaliguan natin, yun, no? So yun, mga kaibon, ito na yung mga ibon natin, no? Pinesto na natin dito sa pairing cage natin. Etong green split opa, split ino, split fire blue natin, tsaka yung fire blue opa, possible split ino natin. Dito natin pinesto sa bandang baba. Yan yung pairing cage natin dito. Tapos naman yung Lutino hen natin, tsaka green opa, split ino natin, dito naman natin pinesto sa taas, no? May cage pa dito sa taas,
Dito natin sila pernesto. Yan. Yun, katabi na sila. Sana magband na agad talaga itong dalawa na to. Para may breed na natin sila agad. No? Para walang masayang na panahon. Tapos, yun, kapag nagband na talaga to, pag nakita ko na nagband na talaga, ililipat natin sila ng pwesto doon sa breeding cage talaga natin. Lilipat natin sila ng pwesto. Kasi ano lang to, mga pairing cage ko lang to eh. Kumbaga, dito lang ako nagpapares ng mga ibon natin. Tapos, maya-maya pa natin sila pakakainin. No, gugutumin muna natin sila para mamaya, pag gutom na sila, pakakainin natin sila para sabay silang kumain. No, magband sila agad. So yun, mamayang konti, bibigyan sila ng pagkain, no. Siguro mga mamayang hapon na siguro mga alas 3 natin sila bibigyan ng pagkain. Yun. Tapos dito naman yung eto mukhang hindi banded to eh. Hindi nagband. Hindi kasi nagdidikit. Pero parehong matured na to Parehong matured. Tapos proven yung kak natin. Etong hen natin matured na. So yun, tignan lang natin mamaya kung magpe-pair sila agad, no? Kung hindi, hayaan lang natin sila. Tapos kung isang linggo na ganyan, hindi pa talaga nagpe-pair, paliliguan natin ulit, wash out na ipapaligo natin sa kanila. Kasi mas maganda yung wash out magiging magkaamoy sila. Tapos matatanggal pa kung may mga kuto-kuto sila, no? Para mas maganda yung kondisyon ng nila, ng katawan nila sa breeding. So doon naman po pala sa mga nagtatanong, no, kung nagpupurga tayo ng mga ibon, no. So hindi na po ako nagpupurga ng mga ibon sa preparation na ginagawa natin dahil gumagamit naman po tayo ng probiotics, no. Sa akin, para sa akin yung probiotics okay na yun, no. Hindi ko na sila kailangan purgahin. Simulat sa pool naman, di naman ako nagpupurga talaga ng mga ibon kasi yung probiotics ang alam ko, napupurga na talaga yung mga ibon natin doon, kaya yun, di na tayo nagpupurga ng mga ibon. Probiotics na lang yung ginagamit natin. So ang paggamit ko ng probiotics every other day din, no, mina-alternate natin sa Bitmin Pro. Yung Bitmin Pro, yun, MWF, tapos yung probiotics naman TTH, tapos Saturday Sunday naman pure water. So ganun lang tayo mag-vitamins, mga kaibon. So yun, mga kaibon, no, ganun lang ako mag-prepare ng mga ibon natin sa breeding. Ang una natin ginagawa, pinapaliguan natin yung mga ibon natin para matanggal yung stress nila. Mas maganda kung wash out yung ipapaligo nyo para kung sakaling may mga kuto yung mga alagaan yung ibon, matatanggal yung mga kuto nila, no, mas presko yung katawan nila. Mas maganda yung pagbibreed nila. So sa susunod, pag di pa rin talaga sila nag-band, yun, wash out na yung ipapaligo ko sa nila para maging magkaamoy din sila. Tapos ang ginagawa natin, di muna natin sinasalang kahit nag-band na, no. Titignan muna natin yung kondisyon ng katawan nila pag malusog na talaga sila. Tapos pag gusto na mag-breed, pag nakikita ko na yung sign na gusto na talaga nila mag-breed, yun, doon pa lang natin sinasalang yung mga ibon natin. Siyempre, binavitamins natin, no. Dapat di mawala yung vitamins, yung for example Bitmin Pro, probiotics, ganyan, para kondisyon talaga yung katawan ng mga ibon natin pagdating sa breeding. So yun, mga kaibon, mga kalapatids, no, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Pinakita ko lang sa inyo yung mga bagong pinagpapares natin ng ibon, tsaka kung paano tayo mag-prepare ng ibon sa breeding. So yun, mga kaibon, mga kalapatids, maraming salamat. Ingat and God bless po sa inyong lahat.